Hello mga kabusing! Welcome back to my vlog! Arman Montuya Vlog. Hello po dyan sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin. Mag-subscribe na po kayo sa akin. At click nyo rin po yung bell para po kayo ma-notify sa aking mga YouTube channel na i-upload sa mga pageant vlogger dyan. Hello po dyan. Sawadika, kapungka, assalamualaikum po, and konnichiwa po sa lahat po nanonood sa aking YouTube channel. Good journey po dyan. Good evening, good afternoon, and good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong dyan sa mga nanonood po sa aking YouTube channel, Arman. Ayan po mga kabosing, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung back to review po tayo sa mga nanalo ng Mr. Supranational at syempre sa Miss Supranational 2023. So, let's start with Mr. Supranational 2023 na si Mr. Spain. Siya yung tinurunahan bilang Mr. Supranational. Ayan po. Kaya po siya nanalo dito is sa kanya atang ability, yung kanyang strength, at saka yung kanyang body, at syempre yung kanyang looks po, at sa kanyang tindig pala is siya yung pinakamataas sa kandidata dito sa patimpalak ng Mr. Supranational. Kaya kita talaga yung kanyang angat sa kanyang competition para masungkit niya yung Mr. Supranational 2023 na si from Spain na si Ivan. Basta si Ivan yun. Syempre mga kabusing, at syempre yung si Miss Ecuador. Siya yung nilunahan bilang isang Miss Supranational 2023. Yan. So, based naman sa kanyang performance guys is, mga kabosing, is kita niyo naman talaga na okay yung kanya performance, na-maintain niya talaga from start to beginning. Kaya lang yung sa kanyang Q&A is hindi niya talaga na bigyan ng justice yung kanyang sagot, yung parang gusto niyang mag-travel at syempre yung makatapos siya at yung kanyang doctorate. Pero yung pinakamaganda talagang sagot is yung si Yuki at syempre yung pambato natin ng Pilipinas na si Pauline Amelings. So, alam ko nyo kung bakit naging first runner-up lang siya. Kasi, yung sa question yata yung sa answer ni Miss Pauline Amelings is parang pangkalahatan na hindi yung pang-personal niya. Kasi yung kay Miss Ecuador is yung pang-personal talaga na sagot na gusto niya mag-travel kung siya yung mananalo, at syempre yung makatapos siya ng pag-aaral, at syempre yung gagastusin niya yun pang makatapos ng pag-aaral. So ayan, at syempre yung kay Yuki naman okay din yung kanyang sagot. Hindi ko lang masyadong na kayong iba, basta maganda yung kanyang sagot ni Mr. Yuki. Kahit pakinahin ko yung ko. Yung kay Miss Brazil naman, okay rin naman. Kaya lang, yung una, nagpahanap pa siya ng interpreter at interpreter pa. Tapos, in English niya rin naman yung kanyang sagot. So, useless din naman. Parang wala siyang authentic na yung galit sa kanyang puso. Kay Miss Vietnam naman, okay naman yung kanyang sagot. Kaya lang, nahihirapan siya talagang magkuha ng English. Yun talaga yung gusto niya talagang yun dapat yung magkuha na siya ng interpreter. Kaya lang ginawa natin yung best para makasagot siya sa kanyang question and answer yung si Miss Vietnam. At syempre naman yung kay Miss di ba yung first runner-up sa Miss Desco ko nakalimutan ko na. Basta yung fourth runner-up is yung si Cameroon. Yun. At syempre yung si Korea at saka si Netherlands. Tsaka yun yung first runner-up. Kalimutan ko naman po yun. Basta yun yung mga kaya lang yung sa Mr. Korea, hindi ko talaga na-expect na makapasok sa top 5 or sa top 10. At syempre yung si Cameroon, hindi ko siya na-expect. Kung gusto kong kukunin yung si Cameroon is tsaka yung si Korea. I-replace ko dyan yung mas okay pa yung si Malaysia at saka yung si Poland. Gusto ko yung si Poland na promise. Kasi
parang Superman siya guys. Yeah, kasi yung parang buhok niya yung parang may pa kalbo-kalbo pa siya. Kasi kalbo. So, ayan mga kabusing. So, aside naman sa mga hindi daw deserve ni Miss Ecuador, kaya lang siya talaga yung nakatadahan talaga makasungkit ng corona. So, kay Miss Pauline Amelinx, okay naman yung first runner-up sa kanya, pero mas deserve din talaga yung Miss Pauline din na manalo din. Kaya lang, doon binigay kay Miss Ecuador yung corona at along kay Miss Philippines. Diba? Kasi parang nahihirapan yata siya kung sino yung gusto nilang maipanalo. Kasi yung si Ecuador is may kaya siya sa internationally na first runner-up. Tsaka yung si Paula Ameles is naka-third time siyang sumali sa Miss Universe Philippines. So, siya yung naging Miss Supranational Philippines. So, ayan mga kabosing. So, what do you think mga kabosing? So, comments down below po dyan mga kabosing. So, don't forget to like, subscribe, and hit nyo na din po yung bell para notify sa akin mga YouTube channel na upload. So, thank you so much guys, and have a nice day and good night. See ya! Goodbye! Good night. Sip sip. Mama.